Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Narito naman ang 8 kabanata ng Noli Me Tangere. Mga alaala. Habang bumabaybay ang karwahe ni Ibarra sa San Gabriel at iba pang distrito ng Maynila, unti-unting nawala ang kalungkutan niya mula kagabi. Napangiti siya habang minamasdan ang magulong buhay sa lansangan. Mga kalesa, Europeo, Intsik, Pilipino, mga tindera, kargador, at sari-saring tindahan at restaurant. Naisip niyang nagbago na ang Maynila, lalo na ang mga lansangang alikabok kapag tuyo at lubak-lubak at maputik kapag umuulan. Napansin niya ang maliliit at pandak na punong talisay sa plaza at ang pangit na itsura ng eskolta. Nakita rin niya si Padre Damaso na mukhang nakasimangot, pati si Kapitan Tinong na magalang na bumati sa kanya mula sa karwahe. Pagdaan sa sabana at sa pabrika ng tabako sa Arroceros, nadaanan ni Ibarra ang harding botaniko na nagpapaalala sa kanya ng magaganda at maunlad na harding botaniko sa Alemanya. Nang tumingin siya sa Intramuros, ang matandang Maynila na napapalibutan ng mga kapal na pader, lalo niyang naisip ang malaking pagkakaiba ng Europa at Pilipinas. Sa Europa, nakita niya ang mabilis na pagunlad nito. Kapansin-pansin ang pagkaantala at pagbagal ng progreso. Sa kabuuan, ang biyahe ni Ibarra ay naging paglalakbay din ng alaala at paghahambing sa pagitan ng Pilipinas at ng mga bansang dayuhang nakita niya.